Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig natin sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseo nagtanong kay Jesus. Nagtanong para subukin si Jesus. Subukin at nagtanong tungkol sa kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Subukin muna nating unawain. Bakit ba nila sinusubok si Jesus? Bakit ba nila tinatanong si Jesus? Bago ang ebanghelyong ito, ang mga Saduseyo sinubok na itrap si Jesus tungkol sa isang tanong sa pagbabayad ng buwis kay Cesar. Naalala niyo ba yung tanong tungkol doon? No? Ano yung tanong? No? Naaayon ba sa batas na magbayad ng buwis kay Cesar? Yun yung gospel bago ito. At nagtatanong sila para itrap si Jesus. Yung tanong na yon, isang patibong. Patibong kasi kahit anong isagot ni Jesus, ipanlalaban sa kanya. It is a trap because whenever Jesus will answer, everything will be taken against Him. Hinuhuli nila si Jesus para siya ay maparusahan. Pero, matalino si Jesus. Marunong si Jesus. Alam na ni Jesus ang lahat bago pa tayo magsalita. Kayo po lahat dyan, bago nyo pa sabihin ang intensyon ninyo ngayon, alam na yan ng Diyos. Alam na yan ni Jesus. Kaya nga, yung entrapment na gustong gawin kay Jesus, hindi sila nagtagumpay. Napatahimik ang mga Saduseyo ni Jesus. Itong dahilan, kaya ang ating ebanghelyo, ang mga Pariseo ay sinusubok naman ni Jesus. Sa pagkakataong ito, ang intensyon nila ay malaman kung anong klaseng guro itong si Jesus. Alam niyo po, nung panahon nila, ang mga guro ay laging nagdedebate kung ano ang pinakauna at pinakamahalagang utos sa batas. Dito kasi malalaman kung anong klaseng guro ka, kung anong klaseng teacher ka, kung ano ang uunahin mo
sa pagkakasunod-sunod ng batas, kung ano ang pinahahalagahan mo, kung ano ang mahalaga sa iyo, sa totoo lang, merong 613 na batas. Meron tayong attorney dito, may lawyer tayo, no? Attorney, no? Sa batas natin, ang dami-dami, hindi po ba? At sa dami ng yon, kung tatanungin ka, anong pinakamahalaga sa batas? Siyempre, una, ang hirap sagutin nun. Pero, kahit lawyer ka, o kahit teacher ka, yung una mong sasabihin, ibig sabihin, yun ang pinahahalagahan mo. Yun ang klase ka na lawyer, o yun ang klaseng teacher ka. Halimbawa, pag sinabi mo, ang una sa batas na pinakamahalaga ay tungkol sa pangangalunya. Doon makikita na, mahalaga sa kanya ang pamilya. Mahalaga sa kanya ang relasyon. Kung uunahin mo ang pagnanakaw, mahalaga sa kanya yung tiwala sa pera. Ganyan, di ba? Kung una sa iyo ay ang Diyos, itong teacher na to, o itong lawyer na to, mahalaga sa kanya ang Diyos. Ganun noon. Nagdidebate sila para malaman kung ano ang klaseng guro ang isang tao. At yan ang gusto nilang malaman kay Jesus. Anong klaseng guro ito? Ito na anak ng isang karpintero? Ito na hindi nakapag-aral? Walang formal na edukasyon? Walang training? May alam ba to sa batas? Yan ang pagsubok nila kay Jesus. Gusto nilang malaman kung anong klaseng guro si Jesus. Hindi ko ma-imagine kung gaano kalupit ang tao kay Jesus. Nadadating sila sa punto na susubukin nila si Jesus. Wag na tayong lumayo. Kahit naman tayo, minsan, sinusubok natin si Jesus. Di ba nga, humihingi ka pa ng sign? Sige nga, Lord, kung totoo ka, bigyan mo ko ng sign. Di ba, pagsubok yan sa Diyos? Yung iba sa atin, would even dare God. Hinahamon ang Diyos para lang malaman ang katotohanan. Sige nga, kung totoong mabait ka, Lord, ibigay mo sa akin tong hinihiling ko. At diba, may mga ganyan tayong mga salita. And worse, we use the blackmail method minsan. Ano yung blackmail? Lord, sige, kapag hindi mo ako pinagaling, di na ako magsisimba. O kaya yung iba, Lord, sige, pag napagaling mo ako, magsaserve ako sa iyo. Di ba, ganyan tayo, blackmail. Nakakalungkot. Dahil nagagawa natin ito sa ngalan ng ating pansariling motibo. Nagagawa nating subukin ang Diyos. What we do not know is that we are limiting God to do what He can for us. Nililimitahan mo ang Diyos. Marami siyang pwedeng gawin sa'yo. Bukod pa sa mga hinihiling at sinasabi mo, maraming pwedeng ibigay sa iyong Diyos bukod pa sa sign na hinihiling mo. Pero nililimitahan mo lang ang Diyos. Hinihiling mo sign na puting rosas, kaya nang ibigay sa iyo ng Diyos ang isang bugkos na rosas. Hinihiling mo lang na kagalingan, kayang ibigay sa iyo ng Diyos, no? Isang payapat, masayang buhay. You're limiting God because of the test that you give Him. Sayang. Sayang ang higit na bagay na pwedeng ibigay ng Diyos kung hindi ka lang nagdikta, kung hindi mo lang siya sinubok. Sayang ang aral na makukuha mo sa mga nangyari kung hindi mo sinubok ang Diyos.
Sayang ang karanasan na pwede mong mapagdaanan kung hindi ka lang humingi ng sign sa Diyos. My dear brothers and sisters, God does not owe us anything. He does not need to prove something. We are just beneficiaries of His blessings. So there is no need for us to test Him or question Him. Instead, we just have to be appreciative and accepting with His wisdom given to us. Huwag mong subukin ng Diyos. Tanggapin mo kung anong ibibigay niya. Dahil higit sa mga tanong at pagsubok mo ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Amen.